Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Habang pong nagkakagulo ang mga tao, kinakantsawan po ang ating Pangulo, no? Sari-sari pong problema yung lumabas doon sa may panonood ng konsyerto, no? Alam niyo po, wala naman pong problema na nakikita natin na nanonood yung ating Pangulo ng mga konsyerto. Sabi nga ng mga tagahanga, normal lang po, no? Dahil ito naman po ay tao rin naman po yung Pangulong Marcos. Pero yun na nga no? Kung pandalas kung pandalas natin nakikita na panay konsyerto, hindi natin nakikita sa mga event na dapat naroon siya o nagpapaliwanag, may malaki po talagang problema yung mga tao. Habang ito po, ang ating Vice President ay nakita po natin nakikiramay doon sa mga landslide. Pag-uusapan po natin yan, dalawang event po, no? Dalawang event po na nakikita po natin, kitang-kita po ng madlang people. Yung Vice President naroon po sa lamay ng mga naulila ng mga pumanaw sa landslide. At ang Pangulo po ay ngiting-ngiti, masayang-masaya sa konsyerto ng Coldplay. Yan po ang mga pag-usapan natin at mga palipaliwanag, no? Ng mga supporter. Sama nyo pa, no? Baka gusto nyo pang ilinaw yung tungkol sa 51 ng billion na ibinibintang kay Paulo Duterte. Yan po ang mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no, yung nagaganap ngayon sa dalawa sa napaka-contrast po kasi nung napaka-contrast po ng optics, no? Ang layo po ng optics. Yung isa po naroon po sa lugar kung saan nagkaroon po ng sakuna at pananaw din po ng mga tao, no, sa sakuna pag bandang Mindanao ang tinatamaan ng sakuna. Alam niyo po sa Luzon, pag sa Luzon po o sa Metro Manila o kung saan parte ng Pilipinas, nagkaroon po ng matinding pagbaha. Ito lang po napupuna ko Nariyan na po yung mga angat buhay, angat kung ano-ano, Lundag Pilipinas. Nariyan na po, nanghingi na po ng donasyon, no? May mga nangingiyak na po. Bagamat ang mga taga Mindanao ay hindi po pala angal, no? Tatayo po sila. Tagal ba? Para hindi ka na mainip. Habang buhay. Alam ko na yung gimmick niyo Ayan, hindi ka na mainip sa matagal. Hindi mo na ako mapapanood. Nanghahawa sila ng gusto nila kayong bisitin. Okay. Matagal po to 1 oras. Yung mainipin po, yung 5 minuto lang ang kaya na itagal sa sa atin pagsasama-sama. Wag na po kayo manghawa. Okay. Kasi balik po tayo kay BP Sara, no? Alam niyo po si BP Sara, nakita po natin, no, yung pakikiramay. Tatak Duterte po yan Bagamat wala po tayong nakikitang pangulong ganyan. Dati pa. Ngayon kay Pangulong Duterte. Kaya po kami nag-expect sa bombahan po sa Marawi, nag-expect po kami nasa na kaya yung Pangulo, di ba? Sa mga ganitong sakuna kasi yan yung nakita namin na totoong pakikiramay ng dating Pangulong Duterte. Hinahanap-hanap ba? Huwag niyo pong masamain. Mahirap po mahirap pong minamasama niyo pa yung hinahanap namin yung magagandang ginagawa ng aming Pangulo. Binabalik-balik niyo yung pagmumura ni Pangulong Duterte. Yung mga dirty jokes niya, minamasama niyo. Pero inuulit-ulit na ito yung mga Duterte.
'Pag mga magagandang katangian naman ng mga Duterte, katulad niyan pakikiramay, 'no? 'Pag merong mga, napatay ng mga NPA, nasaan po ang Pangulong Duterte? Naro'n po sa burol, 'no? Iba po 'yun, eh. 'Yun po, ang tingin ko 'yun, out of 'yun po yung totoong tao, ugali po 'yun, 'no? Ngayon kung wala kang pakialam, 'yun po yung hindi niyo na po mabubura sa'min 'yun, 'no? Hindi niyo na po mabubura sa amin na nakita namin si Pangulong Duterte na gano'n po ang pamumuno niya. Sa tingin niyo siguro kayo maraming yung mga fans ni Pangulong Marcos wala namang katuturan niyang, sinasabi mo ba dun? Ano ba 'yan nakiramay lang minamalaki mo na, hindi po. Ugali po ng mga Duterte 'yan. 'Yan po yung naipamamanang ugali na maganda at dapat purihin. Huwag niyo po kaming pigilan na purihin yung mga Duterte sa mga magaganda nilang ginawa, 'no? Gusto niyo ang alalahanin lang ng tao yung ano, eh, yung pagmumura, yung pagbibiro ng mga dirty jokes. Pero yung ugali na hindi ka expected, tatanungin niyo, ang pangulo ba dapat ganyan? Ang gawain ba ng pangulo 'yan na pumunta sa mga patay? Hindi po gawain. Pero napakagandang gawain po niyan, 'no? Napakabuti po ng isang leader na makikitaan niyo ng gano'n. Hindi po 'yan makakalimutan habang buhay ng mga dinalaw. Hindi po 'yan makakalimutan kahit may pera man o wala, may tulong man na ibigay o wala. Hindi po nila makakalimutan yung presensya. Narito yung Vice President nung kami nagluluksa, 'no? Totoo 'yan. Ngayon balikan po natin. Bakit po 'pag ang mga taga Mindanao o taga Visayas, 'no, binabaha, tinatamaan ng kalamidad, parang, is another day 'no, tuloy lang wala pong ano, eh, wala total okey po 'yun 'no, kaya po ng mga taga Mindanao, tama po kayo, tama po kayo. Kaya po ng mga taga Mindanao. Pero ang masakit pa po nito, yung pang-iinsulto pa. Iniinsulto pa na sinasabi na, "Akala ko ba malaki budget niyan?" 'Pag malaki po bang budget, pagpalagay na po natin na may malaking budget. 'Pag may malaking budget po ba hindi ka na babahain? 'Pag may malaking budget po ba bawal ng maulanan? Ay may malaking budget 'to, uy, ulan. Uy, wag nating uulanin yang parte na yan ng Mindanao kasi may malaking budget yan. Bawal tayo diyan. Pati mga natural disasters na nung araw o kahit ngayon 'no, 'pag merong natural disaster, ang sisi po, yan po ang, mahirap pagkalaban mo yung buong media. Sinong media nakisimpatya sa inyo? Sinong media ngayon na nagsasabi na kawawa naman yung mga taga Mindanao, tulungan natin. May mga namatay na hindi nila binabalita, eh. Hindi na lang nila ma-ignore kasi pumunta si Sara Duterte, ang Vice President. No, grabe po ang pagkabias. Grabe kayo media. Talagang ano kayo, mabuti na lang may social media, nagpaparating pa ng mga nangyayari po sa inyo. Okay. Alam niyo po, magtotohanan po tayo 'no. Sinusolo po nila. Yung paghihirap nila ngayon, umaangal ba yang mga yan? Hindi po palangal sila. Trabaho 'pag payapa na po yung 'pag pumayapa na po yung, baha diyan, maglilinis lang po yung mga taga Davao, yung mga taga Caraga region, lilinisin lang po nila. Hindi po nila kayo maririnig na galit kami dahil hindi niyo kami tinulungan, hindi po. Kaya po nilang bumangon. Pero 'di ba, nakakahiya. Tapos
nakarinig kayo na may malaking pinondo sa Davao, bakit nyo popondohan yung Davao? Hindi po pwede yan. Dapat sa Maynila lang lahat ang pondo. Sinabi ba nung question ng congressman, sinabi ba nila na binulsa ni Pulong? Hindi naman. Ang sinabi, nagbigay ng malaking pondo dyan sa Mindanao. Sa particular sa Davao. Nakita nyo ba na binulsa? Nakita nyo ba na walang proyekto sa Davao City? Pumunta kayo sa Davao, maiinggit kayo kung saan dinala yung mga proyekto. Alam nyo kung nung naroon ako, sana yung Pilipinas, no? Davao na lang lahat. Makikita nyo po yung laki ng proyekto. DPWH pala yan, hindi naman pala kay Pulong. Sino po nagkumpirma? Daw doon sa congressman na nag-expose ng 51 billion. Kinumpirma daw ng DPWH. Kung pondo yan ni Pulong, bakit DPWH ang nagkumpirma? So lumilinaw po na ito pala ay DPWH. Pondo po ng Department of Public Works and Highway dyan po sa Davao. Kaya tanungin po ninyo yung mga taga Davao, may nakita ba kayong malalaking proyekto ng DPWH dyan? Kasi po ang mga Duterte, bawal po sa kanila maglakay ng muka. Hindi po nila nilalagay project o Pulong Duterte. Tanungin ko po yung mga taga Davao, wala po bang malalaking proyekto na nagawa sa Davao lately? Kasi nagtataka po yung mga taga Manila eh. Yung taga Maynila na wala na pong alam niyo po ba sa Metro Manila, wala na pong lupang kalsada? Dito po, real talk, binabakbak na po yung mga kalsada para may proyektong ilagay yung mga DPWH dito. Alam ko po dyan sa Mindanao, marami pa pong lupa pa yung mga kalsada. Yung mga farm to market road. Wag daw eh. Ayaw nila ng ganun eh. Okay. Balikan po natin. Ito po, pagpapakita po to, no? Pagpapakita po to ng yung hindi po required bilang mataas na pinuno na pumunta ka. No? Ayan, magbasa lang tayo ng konti. Walang tigil ang road widening dito sa Davao. Marami pang dapat sementohin. Ayan nga, pinapaliwanag ng mga taga Davao. Ikaw pala eh, binigay kay Duterte. Binigay po yan sa DPWH po yung nagsabi, kumpirma. Titignan nyo po kasi yung source. Ang sinabi doon, napondohan ng malaki yung Davao. Natagarong kasi si Pulong. Saan daw napunta? Putya yung nag-aakusa. Ngayon, eto kasi ang problema nyo eh. Kayo na nag-aakusa, kami pa magpapaliwanag. Di paliwanag nyo na ninakaw yan. Hindi po pwede na pagbintangan nyo magnanakaw yung mga tao tapos yung magnanakaw pa magpapaliwanag. Ugali niyo yan. Saan kayo nakakita na yung accuser? Siya pa rin yung magpapaliwanag paano niya ninakaw. Magtapatan na tayo. Gusto nyo akusahan na ninakaw, di ba? Kayo mag-akusa, kayo magpaliwanag. Paano ninakaw? Saan dinala? Anong bangko ang pinuntahan? Noong araw po, matagal na po ako nanonood. No? Tinitrace po yan. No? Kahit po yung recently, yung namatay na yung bakit po tinitignan yung SALN? Bakit po tinitignan yung mga bank account? Para po matrace na nagnakaw. Di ba? Nagnakaw. Ngayon wala kayong pinapakita na bank account. Eto, nung pumasok yung 51 billion kay Pulong Duterte, yung 50 billion dinala ni Duterte dito sa bangkong ganton. Asan yun? Asan yung sinasabi ninyo na ninakaw? Wala nga sinasabi nag-akusa na ninakaw eh.
Inuutulan kayo ng mga vlogger niyo eh. Wala, ulitin ko po, wala pong akusasyon na ninakaw. Ang akusasyon po, malaki ang pondong napunta sa Davao. Ang tanong ko naman, hindi ba it's about time na yung malalaking syudad sa Mindanao, sa Visayas, magkaroon naman ng pondo, hindi lang laging sa Metro Manila? Hindi ba it's about time na pumunta, na ihanapan nyo ng pondo naman yung mga probinsya? Hindi po porket nasa Maynila na lang lahat. Ang tanong po, inakusahan ba ni congressman ko si Pulong na magnanakaw? Hindi naman. O anong inaangal nyo? Same. Diskarte po sa 125 ni BP Sara. Ginastos. Yung budget daw na confidential fund, ginastos. Oh, hindi ba ang budget dapat gastusin? Hindi ba? O pero dahil sinak kayo, makikitid na kasi committed na tayo eh. Hindi, ako pa naninira, kayo nga naninira, 51 million. Wala pa nga akong paninira eh. Pag pinuri pala yung mga Duterte, paninira sa inyo. Pinupuri ko pa lang si Sara Duterte, dumalaw sa patay eh. Paninira pala pag dumalaw sa patay yung mga Duterte. Mamaya pa ako titira eh. Advance ka mag-isip eh. Pinagtatanggol ko pa lang yung 51 billion nyo. Sino may sabi na ninakaw ni Pulong yan? Wala. Yung nag-aakusa ba, ninakaw daw? Hindi. Hindi naman niya sinabi ninakaw. Ang sinabi niya, kumpirmado ng DPWH na may pumasok na 51 billion sa Davao. No? DPWH ang nagkumpirma. Ibig sabihin, budget yan ng DPWH. Para mas maliwanagan kayo mga kapatid, may kakayahan po yung Kongreso na mag-imbestiga. Di ba? Sinabi nga lang, eto sabi lang ha, sinabi nga lang ni Ka Eric na may source siya na ang budget ni Martin ay 2 billion ba? 2 billion, no? 2 billion. Inimbestigahan nyo na. Eto, 51 billion to eh. Sabi ni ko, may budget daw yung kinumpirma ng DPWH. Nililito lang kayo eh. Nalito naman kayo. Wala pong inaakusa si ko na ninakaw ni Pulong. Ang sinasabi ni ko, may 51 billion na budget at kinumpirma ng DPWH. So siguro, dahil hindi ako taga Davao, siguro may malalaking proyekto dyan ng DPWH kaya may 51 billion. Ang tanong ko, mali ba yun? Ipinagbabawal ba na magkaroon ng malaking budget sa Davao City? Hindi, tanong ko lang, masama po ba matapos pong bigyan ng bilyon-bilyon yung ibang lugar, bawal po ba dahil Davao? Ngayon, ang itatanong ninyo sa DPWH, imbestigahan nyo yung DPWH, ito bang mga proyektong kinumpirma nyo kay Ko? Sila daw nagkumpirma eh. Basahin po natin ha. Para po sabihin ninyo. Kasi mahirap po yung tayo-tayo naghuhulaan eh. Kayo po, ito sabi ni Congressman Paulo Duterte received 51 billion budget during Duterte admin. Ito ang quotation. Nung kumakalat yung dokumentong yan, sabi ni Cotto si congressman ko, tumawag tayo and nag-verify na rin. Nag-verify daw po. Okay. Kinonfirm ng DPWH na totoo nga raw itong dokumento. So, saan po galing yung dokumento na may budget na 51 billion sa DPWH? So, itanong nyo po sa DPWH kung ginawa po ba nila yan o binigay nila ng pera, yung pera sa kay Pulong. Kasi budget pala nila yan eh. Nakukuha nyo po, budget po ng DPWH sa Davao City. So, kung may pagnanakaw dyan, imbestigahan ninyo. Paano yung budget ng DPWH na hawakan ni Pulong? Ganun lang po eh. Pucha, bawal ba kayo mag-imbestiga?
Pwede. Bakit ayaw niyong imbestigahan? Kasi malalantad lang kayo eh. Kung ayaw niyong imbestigahan, kayo na nga dapat nag-imbestiga. Ako na nga nagsasuggest, imbestigahan po ninyo yung DPWH. Saan po napunta yung 51 billion? Proyekto ba yan o binigay? Yung COA po ba, tutulog-tulog din? Tama, maganda yung punto nyo, yung COA. Tutulog-tulog po ba? Hindi po nila na kwenta? Yung COA ngayon, ha? Wag, baka sabihin nyo yung COA noon. Yung COA ngayon. Ano lang po yan eh. Yan po ay simpleng paninira kahit walang binibintang nasisiraan. Pag hindi po tumahimik, no? Pag hindi po Opo, wordplay lang po yan. Pag sinabi nyo, tanungin nyo si congressman ko, inaakusahan nyo po bang ninakaw ni Pulong Duterte yan? Para alam nyo po yung kasagutan. Okay, balik po tayo rito. Alam nyo po yung optics po na nakikiramay si Sara Duterte, yun po yung hinahanap natin. Ang nakita po natin, real talk po, ang nakita po natin sa Pangulo, nag-enjoy po dun sa Coldplay. Tapos lumabas po yung mga issue na mga sumakay sa chopper. Ang masakit pa po nito, pag nangatwiran po yung mga tagapagtanggol, lalo po nagagalit yung mga tao eh. O, tignan nyo po ito ha, matalino, ito po matalinong nagtatanggol, ito. Hindi po to matalino. Yung isa po mamaya, ito sabi, board ba lahat kaya pati Coldplay big deal? Board daw ba lahat kaya pati Coldplay big deal? Kung sa bagay, nung panahon ni Pinoy, may HK boss hostage sa 44, dengbak siya, mishandling ng Baguio, Yolanda. Okay yan. Tama ka riyan. Binanata namin yan nung panahon. Kay PRRD, Marawi Siege, kill. Alam mo, yung sinasabi mong paninira kay PRRD, hindi mo ba alam yung Marawi Siege ni PRRD? Yan po ay katangi-tangi sa buong mundo dahil napakabalis, no? Ang pinuri po si Pangulong Duterte ng mga leader ng buong mundo dahil diyan sa Marawi Siege, dahil ang bilis sa madaling panahon po na stop ni Pangulong Duterte yung paglaganap ng terorismo sa Pilipinas, no? Wag niyo pong anuhin yung Marawi Siege. No, yan po marami nagpakabayaning sundalo diyan, no? Wag niyo pong kakantsawan na yan ay palpak po ba yung Marawi Siege? Bakit pinupuri ng international si Duterte? Yan po ang isa sa kinasikat ni Duterte, yung Marawi Siege na yan. Okay. Kill. Sa war on drugs po ba yan? Hindi po ako nagtatanong. Ito po, sinasabi po ito ng tagapagtanggol. Ito po yung tagapagtanggol ni Marcos. Kinakantsawan daw natin na nanood ng concert si Marcos. Samantalang si Duterte daw, palpak naman sa Marawi Siege, kill. Samantalang si Pinoy, sang-ayon ako sa kapalpakan ni Pinoy. Di ba? Okay. Ngayon, hirap i-quantify ng issues ni BBM, parang based lang sa mood, emotion o perception. O yan lang daw, no? Alam nyo mo, Brad, Luciban, lalaki pala to. Alam mo, Luciban, no? Sa totoo lang po, hindi lang po yan ang binanat kay Pangulong Marcos. Yung Coldplay. Kung hindi ka nakikinig, binabanatan din po siya dito sa Chacha. Binabanatan siya dahil wala siyang ginagawa. Binabanatan din po siya dahil yung appointed niya dyan sa PCSO ay nahalata na ang daming tumatama. Appointed niya yan. Binabanatan din siya sa taas ng presyo ng bigas at ng mga bilihin. Binabanatan siya sa, ang dami binabanat, tulog ka ba?
Hindi Coldplay lang ang binabanat kay Pangulong Marcos, no? Magising naman kayo. Nagising na kami. Kayo gumising na rin. Huwag mo sabihin na Coldplay lang ang binabanat, no? Nakakatawa ka. Ito pa isa. Nung sinabi po ni Chris Martin, ito po sinabi, no? I think you know, we've seen some traffic, but I think you have the number 1 in the world. Ano po ang sinabi nitong si Rainbow Fighter? Mark Villar and Dom Tugade left the arena. Yung problema po ngayon, isisisi nyo pa rin kay Duterte. Bakit po? Isisisi nyo pa rin sa mga tao ni Duterte yung problema ngayong 2024. Ang tindi, no? Ito po ang pinakamalupit sa lahat na nakita ko. Kasi tali-talinuhan po to yung Teyatan eh. Ito po ang sinabi niya. Ngayong gabi, Dear Mr. President, ngayong gabi bawal po kayong gumamit ng aircon habang natutulog. Kasi technically kung natutulog po kayo, hindi po counted yan as trabaho. Therefore, bawal pong gamitin ng electricity. Maraming human CCTV po ang nakabantay lalo na sa social media. Bumili na lang pula kayo ng solar, etc. etc. Bawal pong gamitin ang pera ng bayan kapag natutulog. Baka mag-trending na naman kayo sa social media. Sincerely yours, concern lang po. Alam nyo, iniinsulto mo pa, Teyatan eh, no? Yung mga tao na kinakantsawan ng Pangulo habang maraming problema sa Tchatcha, problema ng inappoint niya sa PCSO, problema ng landslide, imbis na makiramay, nanood ng concert, gusto mo wag magalit yung tao, lalo nyo ginagalit, iniinsulto nyo yung mga tao. Natural magalit yung mga Pilipino kasi ang layo ng diferensya eh. Ang layo talaga ng diferensya. Pag may mga bahang ganyan, landslide, saan natin nakikita sa Pangulong Duterte? Nakasakay ng chopper, pero ini-inspeksyon. Ini-inspeksyon yung mga sakuna. Ngayon, may sakuna po sa Mindanao. Baha po, landslide po sa Caraga at Davao Region. Gumamit po ng chopper ang Pangulo papunta ng concert. Sa tingin nyo, hindi magagalit yung mga tao? Isip-isip din. Hindi porket supporter kayo, itotodo nyo. Tinotodo nyo eh. Tapos, nagagalit kayo sa nagagalit. Ito po ang pinakamalupit sa lahat. Dumalaw po si Sara Duterte, nagalit pa. So pinapakita po rito sa video na dumalaw po si Sara Duterte. Ito po sabi ng isang Angelic MC. Pag ito naging presidente, gusto ko sa Malacanang lang siya. Pag may gagawing tulay, mga building ng gobyerno, gusto ko nagtatrabaho siya, maghalo ng semento. Gusto ko magtatanim siya ng palay at mga gulay, wag siyang matulog. Gusto ko din mangisda siya para sa patang isda. Ganyan po nila pinipiloso po. Imbis na matuwa kayo na nakikiramay. Kagad. Imbis na matuwa kayo at nakikiramay. Yung pangalawang Pangulo, minasama nyo pa. Pag eto naging presidente, gusto ko sa Malacanang lang siya. Pag may gagawin tulay, gusto pa grabe, no? Minasama pa. Minasama pa niya yung pakikiramay ng Vice President. Ibang klase po talaga yung mga tagahanga ng ating Pangulo ngayon, no? Pero malupit sa lahat yung sinisisi niyo pa yung ano eh. Eto po, naku po, maraming salamat po dito kay sino ba to? Hampas Lupang Mandaragat. Naroon po siya sa Dolomite ngayon, pinicturean po yung sarili at pinost po sa Twitter.
Eto nakakalimutan ko mag-post sa Twitter eh. A blessed Sunday morning to you all my friends from Dolomite Beach, Manila Baywalk. Sinungaling si Justin Manila, sabi niya wash out na daw ang show. Wash out na daw ang Dolomite. Ngayon po to, naiiyak po ako kasi but here dinumog pa rin ang ating kababayan ng Mas Beach in Metro Manila. Naiiyak po ako kasi bahagi po ako naglinis diyan, mga hayop kayo, no? Matagal nyo na sinisiraan yung Dolomite, nililinis pa lang namin. Hindi naman maraming araw, isang beses lang ako nagpunta riyan. Pero yung pagko-cover po ng paglilinis niya, marami po ako. Alam nyo, mga Buwaka na Beach kayo, no? Kung ano po ang utak ninyo, sa lahat ng pwedeng siraan, teka lang pala, nagtataka ko, bakit, bakit po, no? Real talk po tayo, bakit po wala pong, pareho po yan, sabay po nilinis ni Pangulong Duterte yan eh. Yung Boracay tsaka tong Manila Bay. Boracay tsaka tong Dolomite, no? Pareho po nilinis yan. Wala po kayo masabi sa Boracay? Kasi nag-enjoy kayo. Kaya nyo eh, no? Can afford kayo eh, no? Nag-enjoy kayo sa Boracay, hindi nyo makantsawan. Kasi lalabas naman na peke-peke kayo. Ang dami yung picture sa Boracay, nag-enjoy kayo. Pinalinis ni Duterte yun. No? Pero eto, nandidiri kayong puntahan yung Manila Bay dahil pang mahirap. Binabanatan ninyo na sinira yung Manila Bay. Punta kayo. Hindi ka pa nga nakakatuntong dyan, Justin Manila. Pinakita mo yan sa labas ka lang. Dumadaan lang yung sasakyan mo. Na sayang daw ang pera. Kung pumasok pa lang, makikita mo. Magpakilala ka dun na ikaw yung sumisira sa Dolomite, naninira. Makita natin kung ano sasabihin sa'yo ng mga tao ron. Ayan, ang dami pong tao ngayon, no? Dahil linggo. Dating basurahan, naging pasyalan, tapos sisiraan ninyo. Para lang masiraan yung mga Duterte supporters. Yan po ang sagot ng mga Duterte, ng mga BBM vloggers and supporters. Pag binanatan nyo po si Pangulong Marcos na nakuha pang manood ng concert, ano po isasagot nila? 51 billion si Pulong, Dolomite Beach, etc. Mga si Duterte ang may kasalanan kung bakit sinisi ngayon 2024 sinabi nung Coldplay singer, hindi ko po kilala yung Coldplay. Baka sabihin nyo, maka Duterte yun. Hindi ko po kilala yun. Ano? Hindi po siya maka Duterte. Ang sabi niya, worst na traffic sa Manila, sa buong mundo. Ano sagot nyo? Tugade and Mark Villar left the arena. Utot nyo. Kung wala kayong kakayahan na isolve ang problema, huwag nyo isisi sa dati. Dilawan moves yan eh. At bilang, alam nyo po, ito po ang panghuli ko. No? Ito ang tatak Duterte. Yung pagpunta sa mga patay. Nakikiramay sa nasalanta ng landslide habang yung presidente nakikibaka sa traffic ay sumakay pala ng chopper papunta ng Coldplay concert. Tinatanong nyo bakit lahat ng kilos ng Pangulo minamasama namin? Bakit nga kaya? Hindi ba to deja vu ng Mama Sapano? No? Hindi po ba parang Mama Sapano? Isa lang po ang panawagan natin. Matuto po tayo sa kasaysayan, no? Yan ang problema ko eh. At problema ng marami sa atin, hindi tayo natuto sa kasaysayan. No more Marcos, no more Aquino sa Malacanang. Pag yan, nagbalik pa tayo ng Marcos at Aquino, putya, magbigti na tayong lahat. Dahil tayo na ang lahing pinakatanga sa lahat. Wala na pong mga Aquino, wala nang mga Marcos na ibabalik tayo sa Malacanang. Yan po ang dapat nating matutunan, mga Pilipino.